Sinabon ng mga senador ang opisyal ng Securities Exchange Commission dahil sa pagkalat ng mga umano'y abusadong online lending companies. Nagbabalik si Sujin Kim para sa detalye. Nagngingit-ngit si Senator Raffy Tulfo sa tila kapabayaan ng Securities and Exchange Commission sa pagre-regulate ng mga online lending apps o OLAs. Tadtad na po ako ng mga reklamo sa napakaraming mga netizens na nagreklamo online. They're being threatened, bodily harm, papatayin, tinatawag yung kanilang mga kasamaan, hinaharas sila sa work. Sinabi ni Tulfo na hinahayaan umano ng SEC na ibahagi ng lending companies ang confidential data ng mga borrower sa third-party service providers. Lahat ng mga personal information nila nakakarating na sa iba't ibang tao na talagang harassment ang feeling nila. So, this has to stop. Depensa naman ni SEC OIC Director Attorney Kenneth Joy Quimio, ang mga third-party agent ay partners ng OLA. Kwinestyon ni Tulfo ang SEC tungkol sa circular nito na pinapayagang ibigay sa third-party service providers ang data ng mga borrower. Binunyag ni Tulfo ang kaso ng Sunprime Inc. na hindi naman daw nag-apply para sa OLA bago ang moratorium pero pinayagang mag-operate bilang Salmon Finance sa 2025. Giit ni Tulfo, oras na para linisin at mag-publish ng verified list ang SEC sa kung alin lamang ang mga app na lehitimo. Pinuna ni Tulfo ang 181 lending apps na nasa listahan ng SEC. Anya, may 4 na po na wala sa original list noong moratorium. Binalaan naman ni Senator Win Gatchalian ang lending apps na may sobrang taas na interest rates. Hindi ho natin sinasabi na wag na magbayad yung mga umutang. Ang sinasabi lang ho natin, dapat makatarungan, wasto at legal yung pangongolekta. Hindi ho yung pananakot at pagbabanta po sa buhay. Humingi naman ng subpoena si Tulfo para sa lahat ng director ng GCash dahil sa hindi nito pagsipot sa hearing sa kabila ng pagkakadawit sa ilang paniningil. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.